Help! Please help! Somebody help me! Narinig ni Alan na sigaw ng isang babaeng foreigner na inagawan ng bag ng isang snatcher. Pumasok ito sa isang maliit na eskinita. Walang takot na sinundan ito ni Alan papasok sa looban. Doon siya nakatira sa looban na iyon, kaya't kabisado niya ang bawat pasikot-sikot dito. Lumiko siya sa kanan imbes na sundan ito, at pagdating niya sa dulo, ay saktong nakasalubong niya ang snatcher na binigyan ni Alan ng nakamamatay na suntok. Aray! Kilala niya ang snatcher na ito. Walang iba kung hindi ang walang kwenta niyang kapitbahay na si Dave. Pakialamero ka talaga. Ikaw pala yan, Dave. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago ha. Dahil sa'yo napakaliit ng tingin sa mga kagaya nating nakatira sa squatters area. Nang dahil sa mga kagaya mong pulpol at ayaw magbanat ng buto para kumita. Kailan ka ba titino ha? Umihingal na dumating ang babaeng foreigner na lumapit sa kanya. Maraming salamat. Islang nawika ng babae sa kanya habang hingal na hingal. Walang anuman. Ani ang napadako ang tingin sa mga pulis na paparating. Nagulat na lamang si Alan nang pusasan siya ng mga ito. Kaya si Dave na nagtataka ay nagmamadaling tumakas sa harapan ng mga pulis. Sir, wala akong kasalanan. Nagulat na wika ni Alan. Anong wala? Hawak mo nga yung bag na inisnatch mo. Iniabot niya sa babaeng foreigner ang bag na hawak niya. It's a misunderstanding, Mr. Policeman. Siya ang tumulong sa akin. Yung tumakbo papalayo ang snatcher. Nag-aalalang wika ng babaeng Aussie na hinawakan ng kamay ni Alan. Islang lang ang pananagalog nito pero naiintindihan naman. Mr. Policeman, you get the wrong man. Pakawalan niyo siya. Halata na sa boses ng babaeng Aussie ang pagkainis sa mga pulis na kaharap. He's the one who helped me para makuha ang bag ko. Akala kasi namin ito yung snatcher eh. Mukha ka kasing snatcher, Brad. Natatawang wika ng isang pulis kay Alan na halata ang pangalipusta sa itsura niya. Napansin kagad ni Al ang bagyang pag-iiba ng timpla ng mukha ng babae at tinignan ng masama ang mga pulis. Si Alan na isang binata, sa edad na 25, ay wala pa siyang nagiging girlfriend dahil wala naman atang nagkakamaling magpaligaw sa kanya nang dahil sa pangit niyang itsura. Kayumanggi ang kulay ng balat niya at yung noo niya ay tila malapad na landingan ng eroplano na dinagdagan pa ng malaki at pilugan niyang mga mata. Malaki ang ilong niya na may malaking butas na mukhang kamatis. Napakalaki rin ang mukha niya na tila palanggana. Nasasaktan si Al sa tinura ng mga pulis sa kanya. Pero hindi niya na lamang ayon pinansin at akmang aalis na nang pigilan siya ng babaeng foreigner. Sandali! Ani dito sa islang na salitang Tagalog. Matagal na siguro ito sa Pilipinas dahil magaling na itong magtagalog. Humawak ito sa kamay ni Alan at hindi niya inaasahan ang susunod na gagawin ito. Hinalikan nito ang pisngi niya at tumitik sa bilugan niyang mga mata. Thank you so much. Narito sa bag ko ang mga mahalagang papeles ko at pati na rin ID. Kung hindi dahil sa kabutihan mo, ay tiyak na mawawala nito sa akin. Ano bang pwede kong gawin para makabawi sa kabutihan mo sa akin? Nakangiti ito sa kanya. Nahawak pa rin ang mga kamay niya. Kita niya ang nandidiring tinginan ng mga pulis na napapailing at umalis na lamang sa kinaroroonan nila. Okay lang po ma'am. Hindi ko po kailangan ng bayad. Bukal po sa puso ko ang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Kung kaya ko naman pong tumulong, ay gagawin ko po. Nakangiting pahayag ni Al. Kung ganon, let me treat you for a coffee or food. Please, huwag mo na akong tanggihan. Napapitlag na lamang si Alan nang muli itong humawak sa mga kamay niya. I'm Tina. You are? Alan. Can we be friends, Al? Nagulat na lamang si Alan na kumapit pa ito sa braso niya. Walang kiyeme siyang hinawakan ito at walang pandidiri. Nagtataka tuloy siya kung hindi ba nakikita ng babaeng ito ang kapangitan ng mukha niya. Napakagaan ang pakiramdam niya habang kasama niya si Tina. Napakabait nito at napakakwelang kausap. Yung isang baso ng kape nila ay nadagdagan pa ng 2 baso. Nag-e-enjoy siyang kausap si Tina dahil napakadaldal nito. Matagal na pala ito sa Pilipinas. Ang mga magulang nito ay isang mag-asawang doktor
at dito na tumira sa Pilipinas. Parating nagkakandak ng community service ang medical hospital na pag-aari ng mga magulang nito para sa mga mahirap na lugar sa Kamaynilaan. Isa ring doktor si Tina na nagawi sa barangay nila para makipag-ugnayan sa kapitan ng barangay. Magkakandak ng medical services ang ospital nila Tina sa barangay nila at ito ay sa susunod na linggo na. Nakipagpalitan pa ito kay Alan ng contact number, pati na rin FB at Messenger. Halos hindi nila napapansin ang oras na dumidilim na pala. Kaya inihatid niya na lamang si Tina sa sakayan ng taxi at hinihintay na makasakay ng taxi ang dalaga bago pa umuwi si Alan sa bahay nila. Napakalawak ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alan. Nang saktong pagpasok niya sa bahay nila, ay nakatag na siya sa post ni Tina na may caption na flexing may hero. Naka-my day pa ito ng larawan nilang dalawa habang sila ay nagkakape at nagkikwentuhan. May biglang sumikdo sa puso ni Al sa ginawa ni Tina. Nagtatalo tuloy ang damdamin niyang nasisihan. Naroon namang sinasabi ng utak niya na huwag bigyan ng mali siya ang ginagawa ni Tina at nagpapasalamat lamang ito sa kabutihan niya. Napabuntong hininga na lamang si Al at tama ang isipan niya. Huwag na siyang umasa pa sapagkat wala namang magkakagusto sa napakapangit na itsura niyang ito. Talagang nais lamang siyang pasalamatan ni Tina. Kinagabihan ay nagulat na lamang siya nang sunod-sunod ang mga chat ni Tina sa kanya. Napakabait talaga nito at gusto raw talagang maging kaibigan siya. Palaging nagchat sa kanya si Tina ng mga sweet messages, maging good morning at pati na rin sa pagkain. Tinatanong nito kung nakakain na ba siya. Kaya ang marupok na puso ni Alan ay nagsisimula ng may maramdamang kilig sa tuwing kachat niya itong si Doc Tina. Sa mga nagdaang buhay ni Alan ay naging masigla ang buhay niya. Pati sa trabaho niya sa isang factory ay napapansin ng mga kasama niya ang kakaibang sigla ng binata. Tinutokso pa siya ng kanyang mga kaibigan sa isa sa mga factory worker na babae na hindi naman tipo ni Al. Ito ay si Grace na isa sa mga kasama niya sa trabaho. Noong una ay humihiram lamang ito ng pera kay Al at pinapahiram naman ng binata. Single mom kasi si Grace. Napansin ni Al na palagi siyang tinutudyo ng mga kasama niya kay Grace, pero wala namang balak na manligaw si Al sa babae. Alam niyang hindi siya papasa kay Grace dahil sa maganda ito at napakapangit ng mukha niya. Al, kumain ka na ba? Tanong ni Grace sa kanya ng lunchtime nila. Hindi niya kaagad napansin si Grace dahil binabasa niya pa ang mga mensahe sa kanya ni Tina. Al, medyo nilakasan na nito ang boses kung kaya naman napaangat na lamang ng tingin si Alan. Bakit Grace? Tinatanong ko kung kumain ka na ba? Sabay na sana tayo eh. Nakangiting wika nito kay Alan. Mahuna ka na lang. Nariyan kasi ang kaibigan ko sa labas at hinihintay ako. Ani ang nagmamadaling lumabas dahil nasa labas talaga si Tina. Hindi makapaniwala si Alan na muli niyang makikita at makakausap ng personal si Doc Tina. Kaagad niyang nakita si Doc Tina na nakasandal sa kotse nito. Kumabog ang puso ni Alan nang masilayan ang napakagandang itsura nito. Ngunit mas lalong hindi siya makahinga dahil nang makita nitong papalapit na siya, ay tumakbo ito papalapit sa kanya at yumakap na tila ba miss na miss siya nito. Tila ilang buwan rin silang hindi nagkita. Namiss kita. Tara kain tayo. Kailangan ko pang bumalik agad ng klinik after lunch. Kitang-kita pa ni Alan ang mga mata ng kasama niya sa trabaho na nakita sila ni Tina na magkahawak kamay na sumakay ng kotse nito. Nakita niya rin ang paniningkit ng mga mata ni Grace na nakatitig sa kanila ni Doc Tina. Hindi na lamang iyon pinansin pa ni Al. Ang mahalaga ngayon ay masayang-masaya siyang kasama si Tina. Napapansin niya rin ang paglalambing ng babae sa kanya. Sa unang pagkakataon, ay nadama ni Alan na may isang babaeng hindi nandidiri sa pangit niyang mukha. Walang pakialam sa sasabihin ng ibang taong nakakakita sa kanila ng magkasama. Kung katawan ng pag-uusapan, ay meron siyang katawan na pwede niyang ipanlaban sa mga modelo sa bench ng mga macho. Pero doon siya bumagsak sa mukha niya. Dati pa nga'y pinagtatawanan siya ng mga dalagang kapitbahay nila sa kapangitan ng itsura niya. Hindi makapaniwala ngayon si Alan na ang napakagandang dalagang doktora na nakilala niya ay hindi nandidiri na kasama siya. Humilig pa itong si Doc Tina sa balikat niya para kumuha ng larawan nila.
Ipinost na naman ito sa Facebook nito na may caption na having lunch with my savior. Hindi alam ni Alan, pero nagsimula nang lumakas ang kabog ng puso niya sa tuwing nagkakadikit sila ni Tina. Sino ba naman ang lalaking hindi mahuhulog sa kagandahan nito? Pero natatakot siyang magayag ng damdamin kay Tina dahil sa pangit niyang itsura. Ayaw niya ring masira ang pagkakaibigan nila ng babae. Baka isipin pa nitong pinagsasamantalahan niya ang kabutihan nito sa kanya. Hinatid pa siya ni Tina ulit sa pinagtatrabahuan niya. Pagpasok niya sa factory, ay kaagad siyang pinagkaguluhan ng mga kasama niya. Yung iba ay humihingi ng FB ni Doc Tina. Yung iba naman ay ninanais na makilala si Tina. Kaya sinabi na lamang niyang may pinagawa sa kanya si Tina. Al, pwede ba akong makihiram ulit ng pera sa'yo? Kasi may sakit yung anak ko eh. Wala na akong pera pambili ng gamot ni baby. Alam mo namang mag-isa lang ako sa buhay. Pakiusap pa ni Grace sa kanya. Noong una kasing hiram nito, ay hindi niya na pinabayaran. Napapansin niya rin ang palaging panghiram ni Grace sa kanya ng pera. Kaya't napakamot na lamang siya sa ulo. Pasensya ka na Grace ha. Medyo gipit kasi ako ngayon eh. May bayarin kasi ako sa bahay kaya ibinigay ko kay mama ang ekstrang pera ko. Pamasahe na lamang itong natira sa akin. Kaagad itong tumango, pero halata na disappointed itong walang nahiram na pera mula sa kanya. Naaawa naman siya kay Grace, kaso nga lang ay parang umaabuso na ito sa kanya. Nitong linggo ay pangalawang ulit na itong humiram ng pera sa kanya. Pagdating niya sa bahay, ay nagulat na lamang siya nang makita doon ang katrabaho niyang si Grace, na naroon at kausap ang ina niya. Actually ay bagong lipat lamang si Grace sa lugar nila. Kasama nito ang nanay at ang anak. Nagulat na lamang siya nang inabutan nito ng nanay niya ng pera. Nang makaalis na ito, ay tinanong niya ang ina kung bakit nito inabutan ng pera si Grace. Nagulat si Alan sa sinabi ng ina niya. Gusto ng ina niyang ligawan niya si Grace at baka wala na raw siyang mahanap na babae na magkakagusto sa kanya nang dahil sa itsura niya. Napakasakit ng sinabi ng kanyang ina na halos ito pa mismo ang nagsabi sa kanya na pangit siya. Okay lang naman sana yon kung may nararamdaman siya kay Grace, ngayong wala naman. Napapansin rin niya ang panay na panghiram nito ng pera sa kanya na tila inaabuso na ang kabutihan niya. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya nang naging usap-usapan sa opisina nilang nanliligaw siya kay Grace. Dinig na dinig niya ang ginawang tawanan ng mga kasama niyang babae. Ang swerte niya raw na maging girlfriend ng magandang kagaya ni Grace. Naikuyom na lamang niya ang kanyang kamao sa mga narinig. Pero hindi niya na lamang iyon pinansin. Papunta na siya sa kanyang pwesto nang marinig niya ang tawanan ni Grace at ng mga kasama nitong babae. Hay nako, hindi naman ako tanga para sagutin si Alan. Sadyang pinaparahan ko lang yung pangit na yun. Alam niyo namang hirap ako sa buhay, hindi ba? Pero hindi ko gusto si Alan. Hay nako, tignan mo nga ang itsura nun no. Balahibo na lamang ang kulang para maging gorilla. Parang nakawala sa zoo. Nagtawanan ng mga ito sa narinig na sinabi ni Grace. Tuwang-tuwa pa ang mga ito. Isa pa yung nanay ni Alan na napakatanga. Pero yun, binigyan ba naman ako ng pera noong sinabi kong gusto ko ang anak niya? Diyos mio, sino bang magkakagusto doon sa anak niya? Hindi na nakatiis pa si Alan at lumabas na mula sa likuran ng malaking makina ng pantahi. Sino bang may sabi sa'yo na gusto kita ha? At nililigawan kita Grace? Pangit ako Grace. At alam kong hindi ako papasa sa kagaya mo. Ang akin lang, huwag kang gumawa ng kwento na gusto kita at nililigawan kita dahil hindi yan mangyayari. Naaawa lang talaga ako sa kalagayan mo. Pero kahit kailan, ay hindi kita liligawan no? Hindi rin kita gugustuhin dahil ang kagaya kong pangit ay walang pag-asa sa kagaya mong may magandang mukha. Pero yung pag-uugali naman ay saksakan ng pangit. Hindi nakahuma si Grace nang makita siya. Natigilan rin ang mga kasama nito at hindi na nakapagsalita sa sinabi niya. Aalis na sana si Alan nang hatake ni Grace ang kamay niya at sampalin siya. Kung makapagsalita ka, ay parang kung sino kang gwapo. Magpasalamat ka pa nga at kinakausap kita dahil nakakadiri ang pagmumukha mo. Naikuyom na lamang ni Alan ang kamao sa sinabi ni Grace. Hindi ko naman sinabi sa iyong kausapin mo ako Ikaw tong lumalapit sa akin at nanghiram ng pera. Kaya huwag kang gumawa ng kwento na gusto kita Grace. Dahil kahit ganito lang ang mukha ko, ay marunong akong kumilatis ng tao, no? Kaya nga hindi kita gusto
O kaya nga hindi kita nililigawan dahil sa napakapangit mong ugali. Mukha kang pera. Sa mga sumunod na araw, ay naging laman siya ng usap-usapan ng mga marites sa kanyang pinapasukan na factory. Pinagtawanan siya ng mga ito dahil sa mga ipinapakalat ni Grace na kwento patungkol sa kanya. Lunchtime iyon, nang mapangiti siya nang makita ang chat sa kanya ni Tina na sabay na raw silang kumain. Nagmamadaling lumabas si Alan nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng mga kasamahan niya. Inisman ay hindi niya na lamang pinansin ng mga iyon. Paglabas niya ay nakita niyang kausap ni Grace si Tina. Kita niya ang hindi may pintang itsura ni Tina, ngunit napangiti ito nang makita siya. Hi! Bati ni Tina sa kanya. Nagulat siya nang halikan siya ni Tina sa pisngi at kumapit sa braso niya. Pinagtitinginan pa sila ng mga kasamahan niya sa labas ng pinagtatrabahuan nila. Sinabi niya sa akin na nililigawan mo raw siya. Seryosong wika ni Tina na nakatingala sa kanya. Naniwala ka ba sa sinabi ni Grace? Puno ng pag-aalalang wika ni Alan kay Tina. Wala naman silang relasyon ng babae, pero tila nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Hindi. Ani nitong kumapit sa braso niya. Hindi kita nililigawan, Grace ha? Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyan? Ano mong problema mo? Inis niyang tanong sa babaeng kasamahan niya. Hindi ito nagsalita, kundi tinapunan lamang siya ng masamang tingin. At pagkatapos ay iniwanan na sila. Habang nasa loob pa sila ng sasakyan, ay napapansin niya ang pananahimik ni Tina. Napakaseryosong nakatuon ang tingin nito sa daan. Hindi niya napigilan ang damdamin na nagsisimula ng umusbong sa puso niya para kay Tina. Napakabuti nito sa kanya. Nakilala niya na rin ang mga magulang nitong doktor noong tinulungan niya ang mga ito sa medical mission. Napakabait ng mga ito at niyaya pa siya na dumalaw minsan sa bahay nila. Nagpapasalamat ang mga ito sa pagliligtas niya sa anak nilang si Tina. Napakaganda ng babaeng ito at may napakabuting puso. Kung may pagmamalaki lang sana siyang mukha, ay hindi siya magdadalawang isip na ligawan si Doc Tina. Nagulat na lamang siya nang tumigil sila sa gilid ng daan. Hindi pa man sila nakakarating sa lugar na kanilang paboritong kainan. Napansin niyang tila kinakabahan nitong ilang ulit na bumuga ng hangin. Tin, bakit? Takang tanong niya sa dalaga, ngunit napayuko ito. Sobrang nagtataka siyang iniangat ang mukha ni Tina at nakita niya ang pagpatak ng luha doon sa kulay bughaw ng mga mata nito. Tin, bakit? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo, ha? Ayokong lumalapit sa'yo ang babaeng yon. Ayokong naririnig na may iba kang babaeng nililigawan. Alan, don't you like me? Kasi ako, the moment I saw you, ay gustong-gusto na kita. And I think I already fall in love with you, Alan. Hilam sa luha ang mga magagandang mata nito. Hindi naman nakapagsalita si Alan sa tuwa. Hindi siya makapaniwala na magugustuhan siya ni Tina, ang babaeng napakaganda at may napakabuting pag-uugali, na hindi niya inaasahang mamahalin siya, ay nagtapat sa kanya ngayon. Kitang-kita niya ang sakit na bumalatay sa mukha nito kanina sa sinabi ni Grace. Alan, I'm sorry but I can't hold it back anymore. Sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalo pa kitang nagugustuhan araw-araw. Hindi ko kayang maging magkaibigan lang tayo. I want us to the next level of our relationship. Alan, say that you had feelings for me too. Umiiyak na wika nito. Hindi na napigilan pa ni Alan ang kanyang damdamin. Hinalikan niya sa labi si Tina. Bahala na kung magalit ito sa kanya. Napapikit na lamang si Alan nang maramdaman ang paglapit ni Tina sa kanya. Habang kumakapit na sa batok niya, tinugon nito ang bawat halik niya rito. Tin, mahal kita. Mahal na kita. Matagal na. Natatakot lang talaga ako na baka ayaw mo sa akin dahil sa itsura ko. Napatawa si Tina sa bayakap sa kanya ng mahigpit. And I love you more, Al. I don't care how you looks. Ang mahalaga sa akin, na mabuti ang puso mo. At mahal kita. At mahal mo rin ako. I don't care what other people says about you. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa, Alan. Napaluha si Alan sa sinabi ni Tina sa kanya. Muli niyang hinalikan ng dalaga, na buong pagmamahal naman itong tinugon. Hindi inaasahan ni Alan na sa napakapangit niyang itsura ay mamahalin siya ng napakagandang si Tina. Isang mayaman ang pamilya ni Tina, pero buong puso siyang tinanggap ng mga ito na wala ring pakialam sa katayuan niya sa buhay. Ang mahalaga sa mga ito ay ang kaligayahan ni Tina at ang kabutihan ng puso niya.
Kapag ang pamilya ni Tina ang kasama niya, ay hindi niya naririnig na inaalipos na siya ng mga ito dahil sa kapangitan ng itsura niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa itsura ng kanyang minamahal. Nakikita ng puso ang hindi nakikita ng mga mata. Ito ay ang kabutihan. Sa pag-ibig, ang mahalaga ay ang puso. Walang lugar sa tunay na pag-ibig ang panlabas na anyo ng isang tao.